walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So sana lahat kayo ay masaya ngayong araw na to. Katulad ko, charot. So medyo masama ang pakiramdam natin ngayon kasi nga kagabi nagpamasahe ako ng bonggang-bongga dahil nga yung activity namin noong Thursday ay talaga naman nakakapagod. Plus, nanood pa kami ng movie ni No. Talagang sobrang patang-pata talaga yung katawan ko pag uwi ko. Kaya kahapon, after ko naman maglaban ng umaga, tapos ayun, so nagpunta pa kami ng doctor nung after kong maglaba, and then ayun, nagpamasahe talaga ako ng bonggang-bongga para mapiga yung mga lamig natin sa katawan. And then ayan na, lumabas na yung sipon ko. Ganun talaga kapag nagpapamasahe kasi ang purpose kasi nila is tanggalin yung lamig sa katawan mo, kaya talagang magre-react yung body mo at lalabas ang mga ano mo dyan, yung sipon, yung mga kung ano man na nararamdaman mo. Pero bongga yan, bukas feel well na yan. Ganon. And then, ayun. So, kamusta naman kayo? Syempre, gusto ko rin i-shoutout yung mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Lalo-lalo na syempre yung mga taga-USA, saka Canada, ang dami nating friends dyan na talagang tumututok dito sa Sam TV. Maraming salamat. And then, of course, yung mga kaibigan natin na nasa Middle East. Yes, ang dami kong nakikita na nanonood taga Middle East. Hello sa inyo. Plus, syempre, yung mga nasa Australia. Andiyan din yung sa part ng Europe. Ang dami din, syempre, may mga kaibigan tayo, mailan-ilan na tumututok dito sa atin araw-araw. Sa tuwing mag-upload ako talaga nandiyan sila. Plus, hindi lang yan. Yung mga friends natin na nasa Philippines na talaga naman solid na makamamasa. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka syempre, yung sa iba pang panig ng Asia, di ba? Yung mga nasa Japan, Thailand, ayan. May mga ilan tayong friends dyan na nakikita yung video natin at talaga naman tinututukan nila ng bonggang-bongga. So, hapon ka, ayan. And then, God bless you all. So, isang magandang morning ng Saturday. So, wala tayong ganap ngayong umaga, pero mamaya magla-live ako. Tapos, ayun, meron akong appointment sa Mr. International kung saan naman, syempre, inimbitahan nila tayo para makita natin ng personal yung mga kandidato dito na nagkagwapuhan. Mr. International Thailand. Syempre, excited ako na ma-meet silang lahat ng bonggang-bongga. Plus, syempre, ma-interview natin kung sino yung pwede natin ma-interview dyan. Ayun! So, ngayong araw na to, pag-usapan natin yung naganap na Miss, tawag dito? Ano ba to? Miss International Queen Philippines 2025. So, syempre maraming nag-react doon sa nanalo. Nagulat ba kayo? Naitbulaga ba kayo ng bonggang-bongga? Kasi ako, yes. Hindi ko inaasahan na si Patricia ang mananalo. Kasi parang ang feeling ko, ang dami din naman talagang magaganda. Isa sa mga gusto ko talaga dyan, sa totoo lang, si Mika. Gusto ko si Mika kasi yung beauty niya very Pinay, tapos alam mo yon na talagang iba yung datingan. Plus, nandiyan din, gusto ko din si Kurt din. Kaya lang si Kurt, parang napansin ko, mas gusto ko yung ni Mika, mas humble, mas tahimik lang. Si Kurt kasi parang masyadong confident. So parang ang feeling ko kinatalo niya nga dito yung pagiging overconfident niya. From the start pa lang ng competition, nakikita mo laban na siya. Tapos yung kumpiyansa niya talagang antaas talaga, na alam mo yun na parang ang feeling niya siya na talaga ang mananalo dito. Minsan kasi yung mga ganong feeling, mali yun. Dapat may kabaka pa din. Miski pa paano. Pero I love the way kung paano siya umatake sa swimsuit and evening gown, pero mas bet ko si Mikay. Si Mikay kasi parang feeling ko bongga yung beauty. Pero syempre, nagulat tayo nang si Ann Patricia ang nanalo. Sabi nung iba, ay nako, kasi kakilala niya yung friend daw ni Ann Patricia, yung organization, yung may-ari, kaya daw yan daw ang pinili sa
sa ano nila. Sabi ko naman, alam nyo, sa totoo lang, kahit sino naman pwedeng manalo. And then, in fairness naman kay Ann Patricia, 3 taon na yung sumasali dyan, paulit-ulit. So, masyadong naging maingay yung pangalan niya sa mga nakalipas na panahon. And then ngayon, parang ibigay na natin sa kanya, parang ayan na, sige na. O, di ba? Pero ito ang reaction ng lahat. Kasi nga daw, sabing ganon, mas better daw kung ang inilaban natin ay si Mikay at saka si Patricia. Bakit hindi nga ba sila ang pinili? Alam mo kasi ang tingin ko dyan, dahil reserve sila for the Miss International Queen for the other year. Kasi kung titignan mo, kung papansinin mo, ang International Queen ay umiikot yung winners sa iba't ibang continent to promote, syempre, Miss International Queen sa iba't ibang continent ng mundo, di ba? Hindi naman po pwede puro Asia lang ang nananalo. Pinaiikot nila yan. So, ako, para sa akin, doon siya nagsasabi, nako, talo yan, hindi mananalo yan. Ako, makarating lang yan ng top 3, okay na ako dyan. Di ba? Kahit nga top 6 eh. Kasi di ba last time si Lars, nakarating lang top 6 lang. Tapos, and then, hindi na siya nakapasok doon sa top 3. Kung mararating yan ni Patricia, top 6 or top 3, palagay na natin, ayun na yung pinakamalayong mararating niya, swerte na tayo doon. Sa totoo lang. Kasi parang ang feeling ko kasi, ang International Queen, kung talaga sumusubaybay ka, hindi naman yung pinapanalo nila ay Asia lang. Yung kumbaga, umiikot talaga siya. Lalo na itong mga nakaraang International Queen, di ba? Nagsimula kay Philippines, so Asia. Tapos sumunod ay sino ba to? Europe, Netherlands, di ba? And then sumunod sa kanya ay eto nga, America. So parang feeling ko itong taon na to, parang magfo-focus ang organization naman sa part naman ng Africa. Kasi wala pang nananalo sa part ng Africa. So parang feeling ko, kung merong magaling na kandidata from Africa, feeling ko yun yung ipapanalo ng Miss International Queen. Kasi parang iniikot nila yung continent. Kung ipapadala mo si Mikay, kung ipapadala mo si Kurt, masasayang lang sila. Kung si Patricia ang ipapadala mo, okay lang na parang alam mo yon, ma-experience ni yung Miss Intercontinental Queen. At the same time, may laban na makarating sa top 6 or top 3 ng competition. Yun doon sa sinasabi niyo, naku, malabo manalo yan. Parang feeling ko, hindi dahil sa hindi siya magaling kung bakit hindi siya mananalo, dahil siguro yung organization ay baka doon sila sa part na to how to promote the Miss International Queens sa panig ng mundo. So, baka doon yung sundin nila, and then, kesa nga naman masayang si Mikay na pwede namang maging titles for the future para sa bansa natin, and then pwede din naman na maging title din si Kurt sa International Queen in the future. So, inire-reserve nila sa tamang panahon kung kailan sila dapat magsalang na ng kandidata na alam mo yon na pwedeng ito ang makasungkit ng corona. Kasi guys, dapat maintindihan din natin na business din kasi talaga ang mga pageant ngayon. Hindi siya katulad noon na ganda-gandahan lang ang labanan ay panalo na. Ngayon, syempre, nandiyan yung concern nila to promote yung International Queen hindi lang sa bansa ng Asia, hindi lang sa mga bansa ng Asia, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya as long as possible, iniikot nila yung winners nila. Kung mapapansin niyo, ganun din yung Miss World, di ba? Iniikot nila yung winners nila. Kasi kasama yun sa para to encourage the another country na mag-join sa kanilang pageant. Mas dumami pa yung mga kandidata, mas lumago pa yung pageant nila. Kasi kung susundin lang nila kung ano ang gusto ng tao na dapat ay ito, babaksak yung negosyo nila. At baka wala nang sumali kasi puro na lang Asia, puro na lang Philippines, puro na lang Thailand, puro na lang So, dapat iikot talaga nila. And then, dapat naiintindihan natin yon.
ayun yung nakikita ko kung bakit parang, oh sige, okay lang, si Patricia ang isa lang natin ngayon. Kasi si Patricia, well-experienced na siya, and then kaya niyang talagang makipagsabayan hanggang sa makarating siya sa dulo ng kompetisyon. Pero yung winning na sinasabi ninyo, syempre hindi tayo sigurado doon dahil baka mamaya ang organization, they are looking some candidates sa mga part ng mga continent. So, masasayang lang kung halimbawa kung hindi naman nila titingnan din naman si Asia para manalo talaga. So, siguro ilalagay lang nila for the placement. Eh, Diyos ko, ang ganda-ganda ni Mika para manalo ng, di ba, na parang masayang sa Miss International Queen. And then, ang ganda-ganda din ni Kurt. So, pwede mo siyang i-reserve for the next time na kung sakaling sasali sila sa mga susunod na taon and then naramdaman na rin ng organization ng Pilipinas na mukhang Asia ang pipiliin ngayon. So, kailangan magpadala tayo ng kabog na kandidata na tayo ang hahawak ng titulo na makakalaban nila Thailand, nila ganon. Ganon yung nakikita ko. And then, wag kayong manghinayang sa mga hindi nanalo. Kumbaga, dapat natin yon, i-reserve natin sila for the next time. Para pag dumating sila sa International Queen, hindi lang Miss International Queen Philippines ang napanalunan nila, kundi nakakuha tayo ng corona. So ngayon, wala na ba tayong pag-asa manalo? Possible na kasi ganun yung mangyari. Pero kung sakali man na hindi ganun ang mangyari, may laban pa rin syempre ang ating pambato na si Ann Patricia Lorenzo para sa corona ng Miss International Queen. Kung ayun ay mag-aalay talaga sa kanya ng bonggang-bongga ang sitwasyon. Pero take it easy guys. Siguro ang the best na gawin ng Pilipino ay supportahan natin ng bonggang-bongga. Ipakita natin yung lakas ng ating pag-support sa ating kandidata. Gusto man natin to o hindi. Mahirap naman yung kapwa niya Pilipino ang tumitira sa kanya dahil ayaw. Kaysa naman kasi guys na ganun yung mangyari, parang papangit pa yung image natin sa ibang At least solid tayo na, sige, okay yan, supportahan natin. And then no matter what happen, be happy sa result. Ganon. And then malay ninyo, tayo ang maging next Miss International Queen. Hindi pa rin natin alam. Diba? So yan. So basta nandoon lang tayo, nalaban lang Philippines at huwag tayong magpadala sa mga emosyon natin. Isipin natin lagi kung ano ang makakabuti at kung ano ang dapat nating ibigay na support. Diba? So, para sa pagkakaisa natin yan lahat, hindi yung parang nadi-divide tayo dahil ayaw natin si ganito, ayaw natin si ganyan. Just be happy. At huwag din natin ikini-curse yung mga candidates natin na magkukompete internationally dahil sa galit tayo sa kanila. Huwag ganun. Diba? So, yon, be grateful and be thankful kasi may mga kandidata na afford nila talaga na mag-compete sa international pageant and then magtiwala tayo sa proseso na gagawin nila para sa laban nila. And good luck, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.